Masyado ka na bang komportable sa buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko po naman batiin si Ma'am Nelly Villaferte. Salamat po sa inyong 420 comments. And Rizalim Meneses. At salamat po sa inyong 417 comments. Mga nakaka-encourage po na komento mula sa inyo. Salamat po. Binabati ko rin po ng happy birthday si Brother Romeo Ocampo. Nakikiselebrate po ako sa inyong karawan. Pagpalain po kayo na ating Panginoon. Now, pag-uusapan po natin para sa devotion natin na ito ay incarnation o yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Ano nga po ba yung incarnation? The incarnation refers to the act of God the Son, Jesus Christ, taking on human flesh. He became fully human while remaining fully divine. Jesus did not simply appear as a man or take on a temporary human form. He truly became one of us. The incarnation is the ultimate expression of God's love as He stepped into our world, experienced our struggles, and made a way for us to know Him. Jesus came not to be served but to serve, and in His humanity, He fully identifies with our weaknesses. So ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao and He became fully human. Katulad po natin, kagaya po sa sinasabi sa Hebrews chapter 2 verse 14 and 18, He became fully human in every way. Sa lahat ng kaparaanan ng pagiging tao, naging katulad talaga natin siya. Exactly just like us, nasasaktan, nahihirapan. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 9, For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, ibig sabihin si Jesus Christ nung nagkatawang tao siya, hindi siya huminto sa pagiging Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kumbaga, ang Panginoong Jesucristo, dinagdagan niya yung kanyang pagka-Diyos ng pagkatao. Kaya po, hindi huminto ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Now, ito po ang katuruan natin ngayong araw. The incarnation proves Christ's sacrificial love. Yung pagkakatawan tao ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay it proves Christ's sacrificial love. Minahal talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat sa Kanya kasi pinagmalasakitan niya tayo, inibig niya tayo, minahal niya tayo to the point of becoming just like us. Isipin niyo po mga kapatid, siya ay Diyos na nasa Kanya lahat ng pribilehiyo. Hindi siya subject to pain, walang sakit, walang karamdaman, walang iniinda. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, siya ay naging baby. Alam niyo po kung kayo ay nagka-baby na, marahil majority sa atin nagkaroon na ng baby, no? Yung baby sobrang fragile. Talagang fragile. Pag nabitawan mo, ay bali-bali ang buto niyan pag mataas yung binagsakan. Yung baby, sobrang dependent sa magulang. Pag iniwan mo yan, magugutom yan. Hindi yan pwedeng kagatin ng langgam lang dyan, ng insekto. Sa bawat nararamdaman niya, nagugutom, may pupu, basa yung diaper, mainit, malamig, talagang hihingi yan ng tulong. Iiyak ng iiyak yan sa magulang. Ganun po ka-dependent yung bata. Ganun po ka-weak yung bata. Jesus Christ became an infant. Naging bata siya, naging baby siya. At niyakap niya yung weaknesses ng pagiging tao. All because of love. Dahil ang Panginoong Jesucristo nagmahal sa atin. Inibig niya tayo. At yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo may kasamang sacrifice. Mga kapatid, you cannot love without sacrifice. Huwag na ating sabihin mahal natin yung asawa natin kung hindi naman tayo nagsasakripisyo sa asawa natin. Huwag nating sabihin mahal natin yung magulang natin pero emotion lang pala, feeling lang pala, ramdam lang pala. Pero wala siyang action, wala siyang sacrifice. Hindi po totoong love yon. Love without sacrifice is not love at all. So ang ating Panginoong Jesucristo, pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo.
Iniwan niya yung comfort ng heaven, yung komportableng, abode, tahanan, at nanahan siya kasama natin. The incarnation proves Christ's sacrificial love. Sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 16. This is how we know what love is. Pakinggan po natin. Jesus Christ laid down His life for us. Yan po yung puntos natin, pangalawang puntos natin. No? The incarnation proves Christ's sacrificial giving. Ang ating Panginoong Jesucristo po hindi nagbigay sa atin ng mga pera, ginto, pilak. Hindi niya tayo binigyan ng kung ano man. Ang ginawa niya, ibinigay niya yung kanyang sarili sa atin, and there's no greater gift than that. Wala na mas hihigit pa sa ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Minsan, yung wife ko, kapag tinatanong, anong regalo mo sa akin? Wala ka namang regalo sa akin. Minsan, ang sinasabi ko lang sa kanya, di ba binibigay ko sa iyong sarili ko? Myself is my gift to you. Alibay ko lang pag nakalimutan ko yung mga special occasion. So, pero ang Panginoon Jesucristo, ibinigay niya yung kanyang sarili sincerely. Talagang more than anything else na pwede niya ibigay sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sarili. Sabi dito, Jesus Christ laid down His life for us. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Sipin niyo po yan. Sacrificial giving po yan. Hindi po yan kagaya ng pag-aalay ko ng buhay sa aking pamilya. Kasi pag nag-alay ako ng buhay sa aking pamilya, kailangan ko lang magkarpentero, magtrabaho, or kailangan ko lang magnegosyo. Marami po sa atin, ganun ang ginagawa. No? Yun yung sakripisyo para sa pamilya. Lalo na mga lalaki, naghahanap buhay, nagbabanat talaga ng buto. Yung mga nanay, sakripisyo sa pag-aalaga ng pamilya. Pero alam niyo po, si Jesus Christ, more than that. Yung binigay niya yung kanyang sarili para sa atin, literally, inalay siya sa altar. Ano pong altar yun? Yung krus. At yun po ay napakasakit, napakahapdi. Yun po ay paghihirap, lubusang pagdurusa, alang-alang sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Yan po yung sacrificial giving ng Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya yung kanyang sarili bilang handog upang sapuhin ang kasalanan at kaparusahan. Na kasalanan natin, kaparusahan na para sa atin, inako ng Panginoong Jesucristo. So the incarnation proves Christ's sacrificial giving. Ibinigay niya ang kanyang sarili. John chapter 15:13, greater love has no one than this. Ito na yung pinakadakilang pag-ibig. To lay down one's life for one's friends. Para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ito yung pinakadakilang pag-ibig na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, the incarnation proves Christ's sacrificial service. Isipin niyo po, hari. Jesus Christ is King. Jesus Christ is God. Sinasamba ng mga anghel. Yung mga anghel hindi makatingin sa Kanya sa sobrang kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Nanginginig yung mga anghel sa presensya ng Panginoong Jesucristo. Pero yung Diyos na yon na sinasamba ng lahat ng mga celestial beings sa comfort ng langit, yung Diyos na yon ay nagkatawang tao at naglingkod sa atin. Mga kapatid, pinaglingkuran ka ng Panginoong Jesucristo. Pinaglingkuran tayo ng Panginoong Jesucristo. Mark chapter 10 verse 45. Sabi ng Panginoong Jesucristo, for even the Son of Man did not come to be served. Ako na yung Son of Man eh. Ako na yung Son of Man, title po kasi yan ng Panginoong Jesucristo na it proves that Jesus Christ is God. Na title po yan sa Old Testament sa Book of Daniel and Ezekiel. So, sabi po rito, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sa ating Panginoong Jesucristo na parito, hindi upang paglingkuran, kundi Siya yung maglilingkod sa atin at ibigay yung kanyang sarili para ipantubos sa atin. Yan po ay sacrificial service.
Yung incarnation ng Panginoong Jesucristo, it proves sacrificial love, sacrificial giving, sacrificial service. Pinakita talaga ng Panginoong Jesucristo kung ano ibig sabihin ng getting out of your comfort zone. Para saan? Para umibig, para magbigay, para maglingkod. Tanong mga kapatid, masyado ka na bang komportable sa buhay na para bang ang layo-layo mo na, hindi mo na ma-feel si Jesus, hindi ka na maka-identify kay Jesus, na parang si Jesus in-embrace yung uncomfortable life, tapos ikaw masyadong komportable kasi kulang ka sa pag-ibig, kulang tayo sa pagbibigay, at kulang tayo sa paglilingkod. So bilang application mga kapatid, number 1, love Jesus with every fiber of your being. Si Jesus yung unang nagmahal sa atin. Now let's love Him back. At ang pagmamahal sa Panginoong Jesucristo, hindi po yan laway lang o bibig lang, lip service lang. Ang pag-ibig sa Panginoong Jesucristo may kasamang sakripisyo. Getting out of your comfort zone. Sa mga lalaki rito na nanliligaw, hindi ba't willing ka na magbiyahe ng napakalayo, antayin yung nililigawan mo ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, hanggang lumabas sa trabaho or lumabas sa eskwelahan? Willing tayong magsakripisyo para sa mga nililigawan? How much more? How much more mga kapatid? Yung magsakripisyo tayo bilang pagpapakita ng pag-ibig natin sa Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin ipakita rin yung sakripisyo natin. We have to step out of our comfort zone. Baka masyado na tayong komportable kasi kulang tayo ng pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2, lay down your comfort in order to serve. Masyado na ba tayong komportable sa buhay kasi nga busy tayo sa ating mga sarili, busy tayo sa ating mga pinagkakabalahan, busy tayo sa pamamasyal, busy tayo sa sa paghilata sa couch at social media, busy tayo sa panonood ng TV. Nakakalimutan na natin na iwanan yung comfort zone natin para maglingkod sa Panginoong Jesucristo. Nakalimutan na natin si Jesus iniwan yung comfort of heaven just to serve us. And pangatlo po, live the sacrificial, incarnational life of Jesus. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, niyakap yung uncomfortable life, niyakap yung buhay na hindi madali, kundi mahirap. Nag-incarnate siya. Namuhay siya ng may sakripisyo. Tayo rin po mga kapatid ay dapat magsakripisyo. Sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo sa 1 John chapter 3 verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us and we ought. Ano po ibig sabihin nito? Dapat din tayo. Sabi dito, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ialay yung ating buhay para maglingkod sa kapatiran, sa church, sa pagdidisciple, paglilid ng ibang tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sacrificial, incarnational life of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, gusto natin ng comfort zone. Gusto natin magkaroon ng komportableng buhay. Kaso mga kapatid, baka sobrang komportable na ng buhay natin na ayaw na nating lumabas sa comfort zone natin. Ayaw na nating maging katulad ng Panginoong Jesucristo na umibig, nagbigay at naglingkod. Kaya mga kapatid, kung masyado ng komportable yung buhay natin, baka kulang tayo sa pag-ibig, pagbibigay at paglilingkod. Now is the time to get out of our comfort zone and start loving, giving, and serving. Para po sa ating discussion, how does the incarnation of Christ inspire us to leave our comfort zones in order to serve God? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for sending Jesus. I stand in awe that your Son, the eternal God, became flesh to dwell among us. I praise you, Jesus, for taking on human nature, experiencing our pain, our joys, and our weaknesses. You did not stay distant, but you came near, offering yourself as the perfect Savior
Holy Spirit, help me to have a better understanding of God's love through incarnation. Help me to cherish Jesus and love Him with all my heart. Please enable me to live the sacrificial, incarnational life of Christ. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na katuwang natin dito sa devotion natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, the Lord bless you po. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.